Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Net25. Magandang balita ito. I'm sure masayang-masaya si Senator Marcoleta sa pangyayaring ito. Sabi, breaking news. Ibinasura ng Commission on Elections nitong Miyerkules ang reklamo kaugnay ng umano'y 75 milyong campaign donations kay Senator Rodante Marcoleta. Paliwanag ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na ang kasalukuyang election law ay hindi na kinukonsiderang criminal case ang hindi pagsisiwalat ng isang kandidato ng mga kontribusyon o donasyon sa kampanya. Ibig sabihin, ang desisyong ito ng COMELEC ang dapat mangibabaw. Ito ang dapat masunod kaysa yung plunder case na isinampa laban sa kanya at dahil dyan nakakulong siya. To me, para sa akin lang, malinis na ang pangalan ni Senator Marcoleta dahil wala siyang criminal liability. So bakit siya nakakulong? Diba? Hindi ko maintindihan itong nangyayari sa ating bansa ngayon. Kaya itong mga desisyon ito ng COMELEC, salamat pasalamatan natin ang COMELEC sa pagiging patas sa kanilang desisyon. Walang bending the law ang nangyari sa COMELEC. Campaign contribution ang issue Kahit hindi niya i-declare sa kanyang statement of campaign expenses, okay lang dahil pwede na yun ang batas. So bakit siya nakakulong ngayon? Nandun, naghihirap ang ating butihing Senator Marcoleta. Mabuti na lang, in fairness sa PNP, chinek up siya ng maigi at meron siyang karamdaman, pneumonia. Medyo mahirap yan, pneumonia. Di ba? Infection sa lungs, ang pneumonia. Yung edad niyang iyon, plus emotional stress pa, makukulong ka. Lalong mayroon pa siyang hypertension. Kawawa naman si Senator Marcoleta. Kung minsan naisip ko nga, napapailing ako. Ano ba itong nangyari sa ating bansa? Tatay Digong natin, ginawa niyang the best niyang magagawa para maging ligtas ang ating mga komunidad laban sa mga adictos benedictos. O ngayon, naghihirap, nakakulong. Ito ngayon, si Senator Marcoleta, ginawa niya yung tungkulin niya para imbestigahan, panagutin ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Ito ngayon ang napala niya, nakakulong. So, I don't know kung paano, kung minsan talagang hindi natin maintindihan ang nangyayari sa ating buhay. But, again, ang sagot ko dyan is Romans 8:28. All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Masakit po yung nangyari kay Tatay Digong. Masakit itong nangyari kay Senator Jinggoy at Senator Marcoleta. Kaya lang may purpose ang Panginoon yan. Hintayin natin ano ang kalooban ng Diyos, bakit inalaw niya. Masakit itong ginagawa nila kay BP Sara. Panggigipit, political persecution. Again, na may purpose ang Panginoon. Ang nangyayari sa buhay ko, kung may mga ganyan na hindi ko maintindihan ang pangyayari, mga negative ba na
pangyayari is hintayin ko. Trust. Mag-trust sa Panginoon. 66 years old na ako ngayon. Ang dami ko ng pinagdaanan sa buhay na sa tingin ko sa umpisa is masama. But in the end, later on, na-realize ko, para yun pala sa kabutihan ko. Kaya kayo, mga kaibigan, baka meron ding pangyayari sa buhay nyo na hindi nyo matanggap. Magtiwala lang sa Panginoon. Meron akong formula dyan eh. P-R-A-Y. Ano yung one mo, pray. Kailang acronym lang ito. Pag may mangyari na masama, ang una kong gawin is pray. Pause. Hindi ako magre-react. Yung galit, kailangang pigilan ng galit, salita, pigil. Kasi kung galit ka, magsalita ka, lalong madadagdagan ng problema dahil usually kung galit ka, nakakapagbitiw ka ng mga salita na hindi dapat. Kaya ang ginagawa ko, pause. Hindi lang magsasalita. Habang nakapause ako, ano yung R? Reflect. Magmuni-muni. Yung tanong, hindi yung tanong na why. It's not that way. Why, Lord, are you allowing this to happen? Hindi. Ang tanong ko ngayon is, what is your purpose, Lord? Bakit nangyayari ito? Yan. Kung anong purpose niya. Kasi yung mga pangyayari sa buhay natin, they are all ordered by the Lord. Walang aksidente na nangyayari sa buhay natin. So, what is your purpose, Lord? Ipakita mo sa atin. Yan, reflect. And then A is accept. Tanggapin. Kasi kung hindi mo tanggapin na nangyayari na yan sa buhay mo, lalo kang may stress. Kaya lang, kapag tinanggap mo, sige Lord, bahala ka na. Tanggapin ko. Basta may magandang purpose ka. And then why? Ano yung why? Yield or surrender. Ipaubaya na lang sa Diyos. Relax lang. And sa buhay ko, sinusunod ko itong pause, reflect, accept, yield. I have peace of mind. Then later on, maganda pala ang purpose ng Panginoon. At nagpapasalamat pa ako sa Panginoon kung bakit nangyari yung masamang pangyayari na yon. Nasa umpisa masama, but in the end, it turns out to be for my good. So, ganyan din sana kina Senator Marcoleta, Senator Jinggoy at Tatay Digong, it will turn out for their own good. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni ang atop sa natabangan na muugyero. So dagko na gyud kaayo ang guslot. Ipang sisugluan lang gani ang uban. O mao na ni ang yero nga among gihatag. Nabatigan ni sila. Wala na mapicturean ba? Ay, hindi teka O karon humanagad sa pag-atop ang among ginahatag sa ngayero. So, nindot na gyud. Matgyod sa Ginoo nga na ilis na gyud among atop sa nagtabang niini o nilis na gyud among atop sa 21 katuig di na gyud mi maulanan. Salamat gyud kaayo. Ngano man sa 21 ka tuig nga wala na pulihan ang inyong atop.
tungod sa kakuan, kapikos sa panahon. Tama, tungod magod sa kalisod sa panahon o makakwarta mi tapos sa pagkaon. Ano na? So pila day karon ang adlawan kung naay magmuso? 300 naman ka, 300 at 200 na 200 ra. 200. So naa ka estudyante. Na tulo, Unsa na yung mga grade niya? grade 9, grade 8 o grade 5. Mao day nga taman ra gid sa estudyante. So salamat kayo. Salamat sa